Palalakasin pa ng Presidential Communications Office ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng peking impormasyon. Ayon kay Acting PCO Secretary Dave Gomez, sunod na sasampahan ng kaso ay ang mga nag-iimbento ng kwento ukol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Matapos masampulan ng isang social media page na may pangalang Malasakit News Pilipinas, sinabi ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na simula pa lang ito ng kanilang mas mahigpit na kampanya laban sa mga nagpapakalat ng peking impormasyon. Sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, dulot ng mahigit isang buwang tensyon sa gitnang silangan, nagsilabasan rin ang mga mapagsamantalang nagpapalaganap ng fake news. Kung ikaw yung taong may malasakit sa iyong bansa, kung ikaw nagmamahal sa iyong bansa at nagmamahal sa kapwa Pilipino, alam mong mali yung ginagawa mo, alam mong kasinungalingan yung pinopost mo, bakit mo pa rin ginagawa? Sa ilalim ng Article 154 ng Revised Penal Code, may parusang pagkakakulong ang mga nagpapakalat ng fake news na nag-uudyok ng kaguluhan o kalituhan laban sa pamahalaan. Ayon kay Gomez, sunod na tatargetin ng PCO ang mga nag-iimbento ng kwento patungkol sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakikita naman natin araw-araw ang Pangulo na lumalabas. Kinokolekta lang na, kinokolate namin yung mga pieces of evidence para yan ang susunod naming isasampa na sa Department of Justice para kanilang imbestigahan. Tiniyak rin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa maayos na kalagayan ng Pangulo. Nakikipagtulungan na rin ang PCO sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para malaman kung sino ang mga nasa likod ng krimeng ito. The Philippine National Security at saka yung Trust and Confidence in government. Mas cases na ho tayo ngayon, tapos papakalat pa ho natin na there is a failure in leadership na dahil napakalat nyo wala na may sakit na Pangulo at is unable to discharge his duties. Ano na ho yan, medyo ibang level na ng failure set. Mas tumindi at mas nakakabahala raw ang uri ng mga peking impormasyon ngayon dahil may panganib na itong dala sa pambansang seguridad. Hindi siya yung level of fake news na monitor natin na ina-amplify siya ng mga inauthentic behavior indicating the presence of troll farms. Una nang sinabi ng Pangulo na ayaw niyang patulan itong mga nagpapakalat ng fake news. Pero not this time kasi kapakanan na ng mga mamamayan ang nakasalalay. Kaya mismo ang presidente ang nag-utos na habulin at tuntunin itong mga fake news peddlers. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.